ba ng mabilis na cash? Oo mo nga daw itong makukuha at walang kaltas. Hi everybody! Kumusta kayo? And welcome back to my vlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ako po ay nagre-review at tumitingin nga ng iba't ibang online lending platform para malaman ninyo yung mga legit, para nga hindi lang tayo loan ng loan dahil marami na pong mga nagsisilabasan na mga hindi legal. Disclaimer, hindi po ako isang financial advisor, hindi rin po ako sponsor ditong video na to. Ito po ay based lamang sa aking experience. In today's vlog, we'll be discussing and reviewing TechCash. At ito ay pwede nyo nga ma-download sa Google Play Store. I will also show how to apply, kung sulit nga ba ang kanilang interest, yung kanilang loan term, at sapat nga ba sa'yo yung kanilang offer na loan. Nag-o-offer daw ito ng up to maximum amount of 30,000 pesos. Meron nga din 3 to 12 months para magbayad. Simple application and fast approval. Loan duration, 120 days at 4 terms din daw. Pag na-download na nga natin itong app na ito, ay kailangan lang natin i-allow ang ating location, ating camera. Makikita nyo ito, meron silang offer agad na 30,000 pesos. Take note guys, sa mga bago pa lang sa mga OLA, hindi nyo po agad makukuha yung 30,000 pesos. At nag-i-increase lang po ang mga lending app. Kunyari, nakabayad na kayo nung una nyong niload, doon lang po siya mag-i-increase. Pataas ang pataas hanggang makuha nyo na yung maximum amount. Katulad nito, ang maximum amount nila ay 30,000 pesos. 0.04 interest at nakalagay ulit dito na 3 to 12 months to pay. Click claim now. Pasok na nga dito yung inyong mobile phone number. So, dito, ilalagay nyo lang dyan. And then, bibigay sila sa inyo ng one-time PIN or one-time passcode na itatype nyo dyan. Tapos, ay mag-set ka na nga ng password. Pasok na nga ating basic information. So, ano-ano ba itong mga to? Education, marital status, address, length of residency, email address, then yung ating ID. Tapos, pipicture mo lang siya, back front. Ano-ano nga ba yung mga pwedeng ID dito kay TechCash? National ID, UMID, driver's license, PhilHealth, TIN, papakita na lang ang iyong info, then i-confirm mo lang kung may mali, kung edit mo lang, kung tama, then confirm. Dito naman tayo sa work information. Dito na papasok yung industry, job type, yung freelancer ka ba, policewoman, kung anong work mo ngayon. Tip ko lang, no, siguradong hindi kayo makakautang dito kapag wala kayong business or wala kayong pumapasok na income for pension, ganyan. Kasi, no, paano ka nila pautangan kung unemployed ka? Kasi, paano mo sila mababayaran? So, kung wala kang work, wala kang business, kung wala kang pension, kung estudyante ka, sigurado mare-reject ka. Income, so magkano ba yung salary mo? Length of employment, at tuwing kailan ka ba nila pinapasahod. Tapos, ay magbibigay ka na nga ng 2 contact references. Dun sa unang contact reference, ay kailangan relative mo lang. Sa pangalawa, pwede mo nang i-check yung others. Kung kaibigan, katrabaho, paprovide mo na yung disbursement info. Dito nila ipapasok yung ilo-loan mo nga. Merong bank and e-wallets. For me lang to guys, huwag nyo lang i-disclose dyan yung banko nyo. Kung meron naman kayong e-wallet like GCash, PayMaya, or GrabPay, yun nga no, ayan na lang yung mga ilagay ninyo. Facial recognition, dito na yung pipicture namin nga yung sarili mo. Dito, mag-aantay lang tayo kasi nire-review pa nila tayo kung papahiramin nila tayo or hindi. Kung gusto nyo nga makita yung mga legit or legal na online lending platform, ay visit www.checkwithsec.sec.gov.ph. Actually, nandito naman si TechCash. Sinearch ko siya at positive nandyan nga. After nga ng ilang minuto guys, ay na-reject tayo. Lang yung mga possible na reasons kung bakit tayo na-reject. Usually dito yung sa salary natin, sila satisfied, dun sa sinasahod natin, kung mabayaran natin siya monthly, pwede nang may bad credit history, yung mga overdue ka, or meron ka namang multiple loans. Posible din na ikaw ay unemployed or estudyante. Minsan di ko na din alam kung bakit, pero yun talaga yung mga main reasons kung bakit ikaw ay nare-reject sa isang online lending platform. Kung gusto mong itry itong OLA na ito, i-download mo nga lang ito. Pero hindi ko kayo hinihikayat mangutang, no? Ito lang yung kailangan na talaga natin ng pera na wala talaga tayong mahihiraman. Maging disiplinado tayo sa panghihiram. Kunyari may utang ka pa sa iba, pigilan mo talaga na wag manghiram kasi
baka malubog ka lang. Marami kasi ako napapanood ng ginagawa nila is yung tapal-tapal system na meron silang loan sa iba, then mag-loan pa sila sa iba para mabayaran yung loan na yun. Which is not good kasi baka kasi mas malaki pa yung pinabayad mo sa interest kaysa doon sa sahod mo. So, pigilan din natin guys, no, mag-loan ng loan kung mga pang ano lang yan, pang Shopee or pang hindi talaga siya essential, no? Pag di essential, please lang huwag na tayo manghirap. Sana meron kayong idea dito sa app na ito. Pasensya na, hindi natin nakita kung magkano loan yung i-offer nila kasi nga na-reject nila ako. So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Bye and God bless us all.